Hello, hello, Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July 6 hanggang 12 reading. Alamin po natin naghihintay para sa inyo. Upo na, and we'll see this. But first, ihanda mo na Pisces kung meron kang isang question. Hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Wait for that. Let's start. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today, for our reading. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, kaching-kaching. Siya nga pala mga Pisces, maraming salamat ha sa lahat po ng mga patuloy na hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at sumusuporta po sa atin sa tuwing meron tayong libreng reading para po sa inyo. Ano po? Naway patuloy po kayong sumuporta sa akin by not skipping your ads. Okay po? Hello rin po sa ating mga new subscribers. Welcome sa ating channel. So, in the background of your reading, meron kang the High Priestess. Si High Priestess dito, tinatawag ka Pisces ng iyong spirit guides to really take action in what you feel. Parang meron ka ng kutob eh. Meron ka ng nararamdaman tungkol sa isang bagay pero ini-ignore mo. Parang hindi ganun yun. Hindi ganyan yan. Pero you know eh. You know in your heart na tama yung kutob ko. Tama yung pakiramdam ko. Kaya actionan mo yan. Okay? Importante dito na kinakatigan mo yung sarili mo. Talagang naniniwala ka na kaya ko to, magagawa ko to, maabot ko to, kahit wala kang pinanghahawakan. Kahit wala kang katibayan or kasiguraduhan, pero you know in your heart. So napakalakas ng intuition mo this week. Okay? Importante yan for you. Especially in your core energy. Meron kang the Queen of Pentacles. This is all about you focusing on what makes you successful. Okay? Kung ano yung mga inaalagaan mo, negosyo, pera, trabaho, sideline, online shop, or yung VA, work from home, trabaho mo, or pinaprioritize mo ngayon yung paggawa ng tutorial sa YouTube, or nag-aalaga ka ng mga anak while doing your side hustle, mga ganyan. Kung ano po yung importante sa inyo, yaan ang magpapatriple or multiply ng iyong kaperahan. Okay? Importante ngayon yung undeniable focus natin. At sabi dito, magtiwala ka na sa sarili mo, kaya mo yan. No? Huwag mong questionin yung abilidad mo. Huwag mong questionin yung sarili mo. The fact na nasa kamay mo yan, the fact na gusto mong angkinin yan at talagang pagtrabahuhan, ibig sabihin sa'yo yan. No? Meron kang power to make it successful, to make it abundant. Kaya focus ka dito, believe in yourself, your potential is endless, okay? Marami kang kayang gawin na akala mo ngayon hindi ka sure. Akala mo ngayon parang imposible. Pero kapag inihakbang mo ang paa mo doon, you will realize na ay, kaya ko to, parang ganyan, okay? Queen of Pentacles, the Seven of Swords. Iwas ka ng iwas. Marami kang excuse na parang ayoko munang gawin yan, ayoko munang trabahuhin to, ayoko munang asikasuhin yon, ayoko munang lapitan yon dahil marami kang feeling mo hindi mo kaya. No? Na parang ang hirap-hirap naman, parang baka i-judge ako. Saka na kapag ready na ako. Kayang-kaya naman eh. It will make your finances grow. It will make you abundant, Pisces. Pero dahil tayo ay talagang walang tiwala sa mga tao sa paligid natin, ganoon din sa ating sarili. Kaya kadalasan tumatagal or nahambalang or parang nai-install yung isang bagay na kayang-kaya mo namang atupagin. Okay? Malaking realization nito. Okay? Dapat harapin na magkaroon ka talaga ng pansarili mong strategy para ito'y yumabong na para sa'yo. Okay?
So, Pisces, ano ba tong balak mo sanang asikasuhin na medyo tumatagal, medyo parang may takot ka, may alinlangan ka, or meron kang mga dapat asikasuhin? Naku, i-comment mo na nga yan sa baba para maganap na, para ma-accomplish mo na. Okay? Write it down. It will be fruitful para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the page of wands. I-try mo lang daw. Subukan mo lang. Yakapin mo yung bagay na yan o yung taong yan. Ipakita mo naman kay universe na ready ka to accept new things. Na hindi ka aatras, hindi ka tatakbo, hindi ka mag-a-avoid, at hindi ka gagawa ng marami excuses na, ay ayoko pa eh, ay hindi pa ako handa eh, ay marami pa akong dapat malaman eh, ay tinatamad pa ako eh. Marami kang dahilan. Pero itong bagay na ito, na parang sabi mo, ay gusto ko to, ay may potensyal, ay parang kaya ko yan ah, ay parang dyan ako magkakapera ah. So, subukan mo lang. Try mo. Mag-explore ka, take that challenge para makita mo kung ano ba yung potensyal na maaari kong makuha mula dito. Okay? Page of Wands. The Moon card. Yes, alam ni Spirit Guides mo, marami kang takot, marami kang tanong na parang, gagana ba talaga yan? Okay ba yan? Para sa akin ba talaga yan? Um, Baka naman mahirap, baka naman nakakapagod, marami kang tanong, di ba? Pero sabi dito, hindi mo kailangan malaman lahat ng sagot with a high priestess. Hindi mo kailangan malaman lahat ng sagot sa mga bagay-bagay para gumalaw ka. Siguro naman napatunayan mo na yan, di ba? At naintindihan mo rin sa tinagal-tagal mong nabuhay sa mundong ito na hindi lahat ng bagay gets ko agad. Hindi lahat ng bagay may sagot. Kailangan ko munang gumalaw para malaman ko yung sagot. 'Di ba? So paano mo malalaman kung hindi ka gagalaw? Paano mo magigets kung hindi ka kikilos, 'di ba? So it's time for you to embrace. It's time for you to make a move. Papalapit sa opportunity na ito or bagay na ito para masagot yung mga tanong mo. Para hindi ka na naliligaw, para hindi ka na sa dilim, no? Para makatawid ka na sa pagbuti ng buhay mo. Okay? Importante 'yan. So, Pisces, ano pong ginagawa nyo today? Habang kayo po ay nanonood ng ating reading, kayo ba'y nakain ng hapunan or nag-aalmusal or nasa biyahe going to work or galing from work at nagpapahinga ka today? Comment down below. In the area of what you need, meron kang the Chariot card. Si Chariot dito parang sabi niya, ready na ako para sa bago. Aandar na ako para sa bago. Iiwanan ko na yung mga parte ng buhay ko na hindi gumagana para sa akin. And now, I am Pisces 2.0. Bagong buhay, bagong adventure, ready na akong sumabak sa bagay na yun. So, kailangan dito, Pisces, handa ka. Yun talagang handa hindi lang sa gamit, hindi lang sa resources, kundi handa yung puso, handa yung isip na, sige na nga, gagalaw na ako. Sige na nga, aariba na ako. Parang ganyan. So, your spirit guides are telling you, handang-handa ka na eh. Kayang-kaya mo na eh. Ikaw lang minsan yung parang, ay, ayoko pa. Ay, parang kailangan ko pa ng divine timing. Ay, kailangan ko pa ng ganito. The universe is supporting you in this journey. So, dapat doon pa lang, magkaroon ka na ng sigasig at excitement na parang, uy, parang sabi ni universe, ito talaga yung direction ko. Parang ito talaga yung dapat kong gawin. So katigan mo yun. Be strong and be faithful on that. Okay? Kaya nasa kamay mo ang manibela, ikaw ba'y aatras? Or ikaw ba'y uurong? Or aabante na tayo ngayon? Okay? Chariot, the Eight of Pentacles. Si Eight of Pentacles, parang sa work daw ito, parang work-related about your career, kaperahan, and future. Parang kailangan mo na siyang asikasuhin ngayon. Ilaban mo na, ilarga mo na, ipasa mo na yung dokumento, mag-apply ka na, pumasok ka na sa training, sa interview, o kaya kung dokumento yan, upuan mo na, itype mo na. Kung ano yung nakabinbin na parang hindi umaandar-andar, ikaw daw ang rason. So now, move forward. Trabahuhin na yan at kayang-kaya mo yang maging successful. Okay? I'm rooting for you. I'm excited for you. This is something big. Congratulations. Okay?
In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Two of Cups. Si Two of Cups maaring parang karelasyon with the Queen and King of Pentacles together side by side in this reading. Parang panahon na rin para pag-usapan, Pisces, yung aspeto ng iyong relasyon with someone. Siya ba'y seryoso? Siya ba'y may plano para sa inyong dalawa? Ano ba yung 10 years plan niya for you? Dapat malinaw yan. Because this person nakita ko ay talagang accomplished. May sinasabi sa buhay. Pwedeng negosyante, pwedeng very busy sa work. Talagang angat siya sa buhay. At kung ikaw ay naghahangad ng talagang konkretong pag-uusap tungkol sa inyong relasyon, ito na yung panahon para pag-usapan yan. Nang sa ganon, alam mo yung aasahan mo sa kanya at alam mo rin yung ipaplana mo sa iyong buhay nang kasama siya for the next 10 years. Para hindi ka naliligaw, para hindi ka nasa dilim at nag-iisip kung ano bang status namin, parang ganyan. Okay? For others na hindi naman love life ang issue ngayon, sabi dito, kung ano yung binabalak mong gawin. Halimbawa, balak mong itayo itong negosyo na to o simulan tong work from home setting na to o simulan tong trabahong ito, kailangan kausapin mo yung mga taong importante sa buhay mo. Asawa, kapatid, anak, magulang. Nang sa ganon gets nila kung ano ba tong balak mong i-build, balak mong pag-actionan ngayon para tulungan ka nila. Narinig ko dito, kailangan mo kasi ng approval eh. Kailangan mo ng validation na parang, ay, tama nga itong ginagawa ko kasi umagri si nanay. Ay, ilalaban ko na to kasi okay naman sa mga anak ko. Ay, parang sige, gogoran na ako kasi sabi nung kaibigan ko, pwede nga daw. So parang kailangan mo ng validation para i-push forward mo yan. So, talk to them. Makipag-communicate ka, makipag-usap ka para maganap na yung para sa'yo. Maghanap ka na makabagong diskarte para totally makuha mo yung matamis na oo, makuha mo yung approval, dokumento, permit, ganyan. Kung ito man ay interview, training, or negotiation para sa isang kontrata or anything, kayang-kaya mo yung makuha, kaya strategize. And maging magaling ka ngayon sa pakikipag-usap. Yun ang dapat mong bala ngayon is the ability to communicate. Ability to impart the message ng walang labis, walang kulang para makuha mo yung para sa'yo talaga. Okay? Two of Cups, the Strength card. Magpakatibay ka ngayon para sa mga communication na ito. Hindi pwedeng duwag, hindi pwedeng aatras, hindi pwedeng ay sa isang araw na lang. Wag na muna ngayon kasi parang hindi pa kita kayang harapin. No, kausapin na. No, be strong, be brave to talk about the issue. Para nang sa ganun matutukan mo na talaga yung magpapalago sa'yo. Tama na yung pag-iwas. Harapin na yan. Okay? Ganon din pagdating sa mga negotiation, agreement, kontrata, or approval, kailangan talaga tiyagain mo yan. Hindi pwedeng hihinto ka na lang or bibitaw ka na lang. You have the power to make it. Kaya asikasuhin yan, pagtiyagaan para makuha mo na. Okay? Kasi in the near future, heto ka. With the King of Pentacles in your near future, ang tabayanan mo 14 weeks or 14 months after watching this video, nakaupo ka sa seat of power na ito. Very successful. May pumapasok na kita na hindi ka na aligaga, hindi ka na takot kung next month ba may pera ako, ganito bang buwan may pera ako, sigurado. Ramdam ko dito na hands-on ka na. Hands-on ka na dyan, patuloy na pumapasok yung pera, very stable, and long-term. Congrats. Okay? King of Pentacles, the Three of Cups. Talaga namang magse-celebrate ka with your family, with your friends. Aanihin mo yung bunga sa mga pinaghihirapan mo ngayon. Kaya naman tutukan na yan, asikasuhin na yan, at wag na mag-avoid. Kayang-kaya mo to kahit hindi ka sure. Charge forward, work on it, and you're gonna be celebrating soon. Walang duda, walang question. Umaangat na yung buhay mo, solido na yung kaperahan, you are very, very stable financially, and you will celebrate it with family dahil nagawa mo. Congratulations, okay? In your challenge for the week, meron kang the Three of Swords. Meron kang 3-3 here, no? Sabi ng yung spirit guides, meron kang namayapang kamag-anak sa kabilang buhay na kahit patay na sila ay
inaalagaan ka pa din. Pinoprotectionan ka pa din. Okay? So, mamaya after watching this video, magtiri ka ng kandila, magdasal ka, para pasalamatan sila for their protection, love, and care. Okay? In your challenge on Three of Swords, sabi dito, marami ka pang painful experience in the past na hanggang ngayon dala-dala mo. Halimbawa, ikaw ay nahiwalay, ikaw ay na-reject sa isang bagay, meron kang pangarap na nabokya, dala-dala mo pa rin sa puso mo yan na dapat mo nang i-let go, dapat mo nang i-release. Kaya nahaharangan yung intuition mo. Kaya parang minsan hindi mo mabasa yung isang bagay o hindi mo malaman yung dapat mong gawin sa isang bagay. It's because nahaharangan ka ng nakaraan mong pain. Dala-dala mo puro negativity Kaya sabi dyan, bitawan. Para pumasok sa iyo positive energy, luminaw ang intuition mo, malaman mo yung dapat mong gawin para naturally tumubo ito ng mabilis para sa iyo. So, yung mga puot, yung mga revenge na yan, yung mga kinikim-kim na yan or galit na yan, bitawan mo yan. Kinukulong ka niyan sa maling bagay. Okay? Let it go, sabi nga ni Queen Elsa. Para malasap mo na yung talagang ginahawa ngayon. Okay? Three of Swords, the Six of Cups. Yes. Talagang past is past na talaga, Pisces. Marami kang inaalala sa nakaraan na, ay buti pa noon, ay ganto dati, bakit ganto. Marami kang excuses. At ginagamit mo yung past bilang dahilan para i-explain yung buhay mo ngayon. Pero hindi mo nare-realize, yung past na yan ang dahilan kung bakit ka natatagalan ngayon. Diba? So charge forward tayo, huwag tayong matakot sumubok sa bago at huwag mo laging isipin na yung nakaraan ko baka maulit. Na baka kapag gumalaw ko ngayon ay mangyari na naman yung nangyari dati. No. Kung talagang natuto ka dyan, hindi na yan mangyayari ulit. Okay? Isipin mo lagi yan. In your fortune, meron kang traveling lightly, simplify your life. Padaliin mo ang buhay mo. Huwag mong i-overcomplicate. Huwag mo laging ihalo ang nakaraan sa present life mo para hindi ka mahirapan. The simpler, the better. Okay? Ganun yung kasimple. Especially yung mga bagabagahe. No? Kung meron kang dinadalang bagahe, ibaba na yan para makagaan sa biyahe mo. In your fortune, meron kang Ace of Wands. New chance, new door, new opportunity, new life. Meron ka talagang isang bagay this week na hahawakan mo na, kukunin mo na, aaprubahan mo na, or gagawin mo na. Kasi babalik na ngayon yung renewed confidence mo na, sige na nga, gagawin ko na, sige na nga. Ramdam ko rin naman ngayon na panahon na para simulan ko. Panahon na para trabahuhin ko na. No? Because this new plan, new idea, or new opportunity ang magpapasok sa'yo sa bagong pintuan. Kaya charge forward. New life, new beginning ito. Kaya yakapin mo. Dito ka papaldo, dito ka lalago, dito ka lalaki. Kaya kailangan maging matapang at confident sa pagtanggap sa bagong opportunity. Ace of Wands, the Lover's card. Lovers all about choices. Sabi mo, sige na nga, papanindigan ko na to. Sige na nga, pipiliin ko na to. No? Araw-araw ko siyang aasikasuhin, papanindigan, inulit ko lang. Responsable na ako sa kanya. Parang ganon, no? So, kaya siguro paulit-ulit ko yung aasikasuhin. 2 beses kong sinabi. It's because hindi mo siya inaasikaso. That is your spirit guides telling you now na, huy, bakit pa pinapatumpik-tumpik mo yan? Bakit pa dinedelay mo yan? Bakit pa pinapatagal mo yan? Asikasuhin na. No? Make a definitive choice na, sige po, tatayo na ako, kukunin ko na to, pupuntahan ko na to, gagawin ko na to. That choice and love and passion para dito, malaki ang bunga niyan for you. Okay? Kaya mahalin mo yan, asikasuhin mo yan, ingatan mo yan, at saka pahalagahan mo yan. Okay? In your divine, meron kang a personal issue reaches resolution. Sabi niya, malapit nang matapos yung isang mahirap na parte sa buhay mo ngayon. Kung dumadanas ka ngayon ng pagod, kayod, hirap, paggapang, struggle, matatapos na yan this week. Okay? It will reach a resolution, an ending, or pag-wrap ng problema. Congratulations. Okay? In your divine messages, sabi dito, with the Knight of Swords, sugod laban.
Minsan kulang ka sa action, kulang ka sa gigil, kulang ka sa fighting spirit to make things happen. Lagi mo iniisip bakit ang hirap, bakit ang tagal, bakit walang nangyayari, bakit hanggang dito lang ako. It's because kulang ka sa sigasig na lumaban pa. Parang gawin na yan, asikasuhin na yan, ilaban na yan, rumampa ka na doon, puntahan mo na yun. Kailangan meron tayong motivation, dedication, and fighting spirit para ilaban ito. Okay, napakasimple pero napaka-powerful para sa'yo. Siguro nga, dapat mong i-evaluate, no? I-refigure mo ang buhay mo ngayon. Parang, gumagalaw ba ako? Masigasig ba ako today? Am I running after what I want? Or nakatenga lang ako dito at naghihintay lang? Parang ganyan. The Knight of Swords, the Ace of Pentacles. Yes, sugurin mo yung biyaya. No? Actionan mo yung biyaya. Huwag mo hayaang mapunta sa iba. Huwag mo hayaang madelay ito. No? Kailangan susugod tayo, lalaban tayo. At itong opportunity na ito, kayang-kaya mong mapalago. Kayang-kaya mong mapalaki. Kayang-kaya mong pumaldo dyan. Pero dahil umiiwas ka, marami kang excuses, marami kang dahilan, bumabagal. So, let's be quick. Let's be active at habulin natin, i-chase natin tong blessing na ito. Okay? Be smart, be active, be gigil, be excited. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita na fortune cards. Meron kang horse, short journey. Yes, meron ka daw biyahe, baka pupunta ka sa kabilang bayan, o meron kang aasikasuhin, or meron kang aatupagin na mga papeles or something. May journey ka this week. You also have pig, beware of greed. Mag-ingat ka daw sa mga taong gahaman, kabig lang ng kabig, di ba? Kailangan dito matuto kang to put boundaries and say no kapag alam mong sobra na. Okay? Especially sa money, sa oras mo, sa effort mo, di ba? Maraming mga tao sa paligid mo, kabig lang ng kabig eh. Kaya kailangan gisingin mo yung mga yan. You also have elephant, a long journey. Oh, meron kang short and long journey here. Meron ka talagang transition, pagbiyahe o pag-andar tungkol sa mga ginagawa mo. You also have bouquet, compliments from an admirer. Sa mga naghahanap ng bagong pag-ibig, this is your confirmation. May darating. Or merong magandang kaganapan sa romance aspect mo. Okay? Ang outcome ni Pisces for July 6 to 12, the 10 of Cups. Palakpakan muna. 10 of Cups all about you having this happy disposition. Sobrang saya mo dahil malinaw na kung paano ko susungkitin yung pangarap ko. Nakita ko dito na suportado ka ng family. They are also rooting for you and happy for you with this good news. No? Parang hindi lang kasi ikaw ang mag-celebrate dito, kundi pamilya mo din. Parang pati sila mahahawa doon sa tagumpay na makukuha mo. Kaya trust yourself, believe in yourself, kung ano man tong gagawin mo, pampamilya ito. And it will be coming true for you. So congratulations. Many of you lilipat ng bahay or mabibili na yung lupang yan or maaprobahan na yung loan, maaprobahan na yung retirement, kaya parang super saya mo. The family is happy, so congratulations. The 10 of Cups, the 2 of Pentacles. Ooh, kitang-kita ko dito na yung paggaan ng buhay ng pampamilya. Parang you are now having this, I don't know why, parang noon kasi hirap na hirap kayo. Noon kasi parang kayod na kayod. Pero dahil tulungan na kayo lahat ngayon, bumabalanse na yung buhay. May time ka na for work, may time ka na for kayod, tapos may time ka rin for the family. Parang unti-unti mo nang nabibigay yung magaan na buhay for them. Kaya ngayon super saya mo dahil may direction na. May balanse na. Alam mo na kung ano yung mahalaga, alam mo na yung dapat mong i-prioritize kasi kitang-kita mo sa pamilya. May patunay ka na parang, gumaganda na yung buhay ni nanay, ng mga anak ko, ng bahay namin, at iko-continue mo lang yan na gawin moving forward. Congratulations. Okay? So, Pisces, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon, isipin mo yung one question mo. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the 7 of Pentacles, the Temperance card, and the 7 of Swords. At the bottom, meron kang the 7 of Cups. 7-7 is a very lucky energy. Angel number po yan of luck, swerte,
So, maybe swerte ka dyan sa question mo. But I understand na medyo naguguluhan ka na because you are waiting for something na parang ang tagal-tagal. No? Sabi dito, maniwala ka sa divine timing. Hindi mo dapat puwersahin, hindi mo dapat pilitin, hindi mo dapat ratratin yan na parang gusto ko na ngayon, gusto ko na ngayon, gusto ko na ngayon. Kailangan dito, Pisces, matyaga ka, nagpapasensya ka. Because hindi lahat ng malabo ay dapat mong, alam mo yun, bilisan. Because you need to make a concrete choice now kung ano yung uunahin mong tutukan para magbunga yan. Kasi kung marami kang inaasikaso all at once, may hirapan kang tutukan isa-isa, di ba? Meron at meron ka dyang mapapabayaan. So make sure this time around, sure ka na. Okay? Sure ka na sa bagay na gusto mong gawin. Kailangan tiyak na tiyak yan. Kailangan alam mo kung ano yung dapat mong gawin with your question para madali sa yung tutukan ito kung alin yung magbubunga. No, alam ko na pagod ka na, nahihirapan ka na, wala ka ng pasensya, kakahintay. Pero panahon to for you to really wag umatras or wag i-avoid, wag sumuko. Kailangan mo lang daw ngayon na maghanap ng bagong strategy, bagong paraan para umandar to ng mas mabilis or mas polido para sa'yo. So, dahil nga nahihirapan ka, kakahintay, lumilipat ka kaagad sa iba na parang, ay what if ito na lang? Ay what if ito na lang talaga? Or kaya yun. Kaya nahihirapan kang tapusin or ikompleto yung mga bagay-bagay dahil mabilis ka mag-hop, mabilis kang lumipat sa iba or ilipat yung focus mo sa iba. Sa panahon to for you to really focus on one thing muna. Itong one thing na ito, pagtsatsagaan natin, pag-sumikapan natin, at gagawin natin ang lahat para magbunga ito. Pero hindi to instant, ha? Hindi to para today or para tomorrow. Matagal pa to eh. Ramdam ko yung tagal eh. Kaya kailangan mong pagtsagaan. Kailangan mong gawin ang lahat para magpasensya dito. Because it will bloom soon. Magubunga naman to soon eh. Kaya ngayon, hanapan mo ng right strategy and be solid ka. Solid sa isang bagay na yan. Tutukan mo, asikasuhin mo, hanapan mo yung right na paraan at diskarte para magbunga yan. Pagtsagaan. It will come, yes. The answer will be yes, but not now. Hindi ngayon. Divine timing is at play. Kaya magtsaga, maghintay, manalig. It will come at the right time. Okay? Importante yan. So Pisces, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July 6 to 12. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you po mga mahal kong Pisces for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.